Kilala ang mga Pilipino sa mataas na pagkilala sa mga yumao. Lahat ng paggalang ibinibigay hanggang sa kanilang huling hantungan. Pero may ilang pagkakataon na ang mga wala ng buhay nilalapastangan at pinagsasamantalahan. Habang nababalot ng katahimikan ng gabi, isang makapanindig balahibong pangyayari ang naganap dito sa sementeryo. Bukas ang isang nicho at kabaong, nagkalat ang mga damit, at ilang metro pa isang hubad na bangkay. Ang katawan ng 15 taong gulang na dalaga na dapat ay nananahimik na sa libingan, binulabog, nilapastangan at di umano'y ginahasa. Galit ang naramdaman ni Mang Rolando, hindi niya tunay na pangalan, sa ginawa sa kanyang anak na itatago natin sa pangalang Karina. Masakit ang nararamdaman ko sa anak na tulad yung ginawa nila na parang binabol nila. Ang alam ko ay nakasipti na yung anak ko, linabas pa rin sa sarili ng litso. Namatay ang dalaga matapos masagasaan ng humaharurot na motor habang papauwi raw sa kanilang bahay. Masaklap na nga raw ang kamatayan ng anak, mas lalo pa itong pinabigat ng paglapastangan sa kanya habang nasa libingan. Ang gusto ko sana, kaso yung anak ko, mabigyan ng katarungan para sila ay managot din yung ginawa nila sa anak ko. Hinanakit pa ni Rolando, dapat ay hindi raw naganap ang malagim na pangyayaring ito kung may sapat lang na seguridad sa sementeryo. Dapat lang na may gwardiya dito sa sementeryo. Kung sila ay justisya, dapat libutin nila lahat ng barangay sana. Nagkakandak po kami ng mga police visibility doon sa area. Nagpapatrol po kami yung sa mga holy hour na talagang alam namin na baka may gumawa uli. Iniikutan po namin siya. Sa pagsusuring ginawa naman ng Municipal Health Office ng lugar na patunayang ginalaw ang dalaga. Ang findings ko nung i-autopsy namin yung cadaver ni yung bang private parts niya ay nakabuka na. Saka nakita namin na may nagawang penetration, may pinasok na matigas na bagay kaya bumuka yun. Kwento pa ng nag-imbestiga sa kaso, 3 araw bago nakita ang nakakalat na bangkay ni Karina, 3 lalaki ang nakitang umaaligid sa sementeryo. Sa sinumpaang salaysay ng isang testigo, positibong kinilala ang isang 20 taong gulang na lalaki mula sa kabilang bayan na isa sa lumapastangan kay Karina. Pero hanggang ngayon, patuloy pa ring malaya ang mga suspect. Napakababang kaso pa yon, yung sa desecration of death. So bali, hindi pa ganun ka-stipen po yung batas. Parang ang magiging charges lang po dun bayaran kung ano yung mga nasira. Ganun lang. Although talagang may ginawa, sabihin natin paglapastangan doon sa bangkay, pero hindi pa ganun kabigat yung batas natin para doon.